Hello guys, ang pag-uusapan natin is kung ilang months ba ang tamang edad na pagparisin natin yung mga alaga nating ibon. Ang tamang edad ng pagprepare ng mga alaga nating ibon is 8 months. Depende kung maaga mag-mature yung mga ibon natin. Mas maganda kasi 8 months para at least kung mag-egg man sila or mag-breed na sila, mas malaki yung chance na mag-fertile yung ibon natin. Hindi katulad kapag pinuwersa natin sila i-breed ng bata pa, malaki yung chance na maging infertile kasi hindi pa masyadong ready or hindi pa sila matured. Kumbaga, yung mga magiging egg nila is infertile lagi or hindi nila mabuhay ng maayos yung mga anak nila. Hindi katulad kapag ready na sila or matured na, kaya na nilang maalagaan yung mga anak tsaka yung mga itlog. Mas safe kung 8 months talaga pataas para at least matured na sila na kaya na nilang alagaan yung mga inakay nila or kapag nag-egg na sila. And then, kung magpe-pairing din pala kayo para mas mabilis mag-pair, meron tayong tatlong klase ng pagpe-pairing. Meron yung unang-una, yung normal pairing. Bali, etong double cage, tanggalin nyo lang yung pinakang gitna niyan. Then, pagsama-samahin nyo lang dyan yung ibon. Kung dumating na yung tamang edad nila, na pwede na silang magpares, kusa na lang yan silang magpapares. Ayun yung tinatawag na normal pairing. And then, meron din tayong isang klase pa. Bali, itong double cage. Pag-iwalay nyo yung cock tsaka hen dyan. And then, ang bibigyan nyo lang ng patuka is yung cock. Lalagyan nyo ng patuka yung cock and then inumin. Tapos, kusa nang lalapit yung hen. Doon nag-uumpisa yung pairing nila. Tapos, nagkakaroon din sila ng bonding kasi nagpapasubo yung hen doon sa cock. Then, meron pa tayong isang way para mag-pair din yung mga alaga nating ibon. Eto, gamitan nyo ng ganito. Carrier cage. Bali, pagsasamahin nyo dyan yung gusto nyong pagparisin na ibon. And then, babasahin nyo sila ng tubig. Papaliguan nyo sila ng sabay. And then, bantayan nyo rin kasi baka katayin ng hen yung cock. Kasi matapang talaga yung hen tsaka masakit siya manuka. Ayan, papasok nyo lang sila dito ng dalawa. And then, babasahin nyo sa tubig kung may tubig kayo dyan. Papaliguan nyo sila ng sabay. Nagkakaroon sila dyan ng bonding. And then, para mabilis rin sila mag-pairing. Mas maganda pag mag-pairing tayo, sure tayo sa gender. Mas maganda kung may DNA or sex link para at least alam natin na hen at cock. Kasi kung dalawang cock or dalawang hen yung pinagpapares natin at di natin sure yung gender, hindi talaga magpe-pair yung mga ibon. Kaya mas maganda kung marami na kayong ibon, para hindi sila mapuwersa magpares, mas maganda yung natural pairing para sa akin. Pero kung gusto niyo talaga mag-pair ng puwersa or nagpe-pair din naman sila ng kahit hindi niyo kahit hindi yung natural pairing, kahit yung dun lang sa may carrier cage or kung alam niyo na yung sex link, pwedeng silang pagsamahin sa isang double cage. Kusa na lang sila magpapares. Then, update ko lang din pala kayo dun sa Lutino Ofo project natin tsaka yung mga painakay natin. Nilagay na natin sila dito para masanay na sila sa cage. Ayan, kahit hindi pa sila pababa, ayan, sanay na sila sa cage natin. Nilipat natin sila kasi para masanay sila habang bata pa. Then, dito na rin natin sila pinapakain ng formula. Ang ginagamit ko palang formula sa akin, hindi ako gumagamit ng formula, Cerelac lang. Yung ginagamit pang baby. Wag lang kayo bibili guys ng yung may halong milk. Ang pinapakain ko lang dito is rice and soya and then rice and vegetable. Ayun yung ginagamit ko na Cerelac. And then hinahaloan ko rin pala guys yung
Cerelac nila ng konting dextrose powder para at least kahit mga inakay pa lang sila, nakakapag-vitamins na sila. Then, silipin natin guys yung Lutino Opaline natin. I-check natin kung ilan na yung egg nila. Kulang tayo ng upuan. Ang gagawin pala natin dito, dahan-dahan lang natin bubuksan yung pinakang nila nest box kasi baka mamaya tumakas na nila. Gagawin nyo guys, kakatukin nyo lang, tapos dahan-dahan nyo lang bubuksan. Yan. Kusang lalabas yan. Natatakot, ayaw lumabas. Minsan inaano ko dito, pinapasok yung kamay ko. Yan. Yan. Yan, lumabas na. I-check natin guys yung egg nila. Tanggalin ko lang itong para makita sa inyo. Yun, good news. Bali, meron na silang 4 na egg. Yan, 4 na egg. Hindi pa nadadagdagan. Yun, bali, may 4 na egg na sila. Then, mukhang mag-egg pa yan kasi namamaga pa yung puwetan niya. Then, dyan na tayo mag-uumpisa magbilang ng kapag na siya, naglilimlim na ng 25 days. Pagkabilang natin ng 25 days, tingin ko dyan mag-hatch yan mga October 3. Mapipisa ng egg niyan. Kasi ang nang itlog yan, nung sinilip ko nung 8, mayroon na siyang 4 na egg. Then, ang gap lang naman ng mga egg natin, 3 days or 2 days. Pero mas maganda yan kasi nababantayan na yan kasi basal pa lang kaya hindi ko masyadong sinisilip yung egg niyan para hindi rin sila nabubulabog. And then update ko na lang din kayo guys kapag nag-hatch yan sila. Bali update ko lang din kayo dun sa eto, yung nasa unahan yung nag-stretching. Blue split dilute yung mutation niyan. And then yung katabi niya green Opaline split blue, far blue. Yan. Tapos yung katabi niya naman yung walang buhok. If ever magkak yan, blue split opa din siya. Then kung mag-hen naman, normal lang. Same lang din nung far blue na nandun sa dulo. Kapag nagkak yun, far blue, split opa, if ever mag-hen, normal lang. Ito green opaline din, bali magkapatid yung dalawa. Split blue, far blue. Yan. And then ito, BU far blue, post dilute, split opa, ipkak. And then blue fade, yung nandun nasa FERC, blue fade, possible dilute, split opa, ipkak. And then ito slati, possible PF, ipkak. And then yung green fastel natin, split fail follow, then split opa, ipkak. Ayun yung mga mutation na natin dito sa ibunan natin. And then yung Lutino project, ayan last. Then kung bago lang po kayo napadpad sa channel ko,
Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and pindutin yung bell button para lagi po kayong ma-update sa mga upload natin ng mga videos. Then kung may tanong po kayo or suggestion, pwede po kayong mag-comment sa comment section para masagot po natin yan. And ang masasagot ko po sa inyo is based lang din po sa experience ko sa pag-iibon. And then kung may mali rin po ako nasabi, and then pa-correct na lang po. Doon ko lang po muna tatapusin yung videos natin. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Ingat.